Yo, what's up and hello everyone. So today is time check tayo. Nasa around 9 PM na ng gabi. So, yep. And masanay na kayo sa ulo ko dahil ganyan na po tayo habang buhay. So, so yep, natama nyo narinig nyo habang buhay na itong, siguro habang buhay na itong book natin. And habang may nakikita tayong malilit na book dito, iaahitin natin. No? So, anyways, anong pag-uusapan natin ngayon? So, sa mga hindi nakakalam, ang hilig ko po talaga dati ay magbasa, no? So, bukod sa pagdodrawing, marunong ho tayo magbasa. So, I think na hiligan ko magbasa nung 2021, nung time ng mga pandemic na since wala tayong, di tayo pwede lumabas. So, nahilig ako magbasa. So, yung binabasa ko dati is digital or fictional stories, no? Tapos, nag-transition tayo ngayon, mga books na. So, nag-start ako sa digital, tapos into a books. So, ano nga ba yung meron sa ganon? Dito may papakita po akong, may papakita akong libro sa inyo. So, sa itong libro na to is sa kuya ko, asawa ng ate ko, no? So, naiwan niya dito sa Pilipinas, nasa Korea siya ngayon. And sa mga hindi nakakalam, nag-aaral po ako dati. So, nainganyo po ako dati mag-aaral ng mga lingwahe. So, bukod sa English po at Tagalog, nakakabasa po tayo ng Hiragana, which is yung Japanese language. Tapos, Korean, which is yung alphabet nila, no? So, yung mga alphabet or mga basic language lang nila. So, ito guys. So, anyways, ako po ay Bisaya, no? So, hindi pa ako pure Tagalog. So, Bisaya pa ako. My mother tongue is Bisaya. So, ito po siya, guys. Ayan. Ang problema na ito, mga bro. bro. So, yung mga problema po na ito, mga sir, ma'am, no, nakakabasa lang po ako. Pero hindi ko po naiintindihan yung mga binabasa ko. Ewan ko ba kung bakit ganun. Matagal na po ako nagbabasa na ito at nag-aaral. Actually, sa ulo ko na yung mga alphabet tsaka consonant ng yung vowels and consonant ng Korean language. Nakakabasa na rin tayo. Pero yung problema po talaga, hindi ko po naiintindihan yung binabasa ko. Although nakakaintindi ako ng ilang words, pero hanggang doon lang talaga. So, papakitaan ko kayo ng example, no? So, this one. Nakita ko lang to kasi ito. So, naisip ko ay ipakita sa inyo, no? Ipakita yung skills ko. Wow. So, ang pagbasa po nito H po. Ito lang ha. H, tapos ito naman ay E. Sa atin sa atin. Lengguwahe natin or yung yung alphabet na ginagamit. Tama ba alphabet? Or yung letters na ginagamit natin. So, E, H, E, N. So, yung pagbasa nito, Han. Diba? Han. Tapos ito naman is G, yung gagagugu. So, G. Tapos ito na U. Ki. So, nag-iiba po yung nila, yung sound ng mga letter nila kapag naiiba yung placing ng Kunyari, ito G, tapos ito nalagay sa baba, naging K na po yan. So, babasahin natin siya para sa inyo. Hanguk E. Kasi po ito, itong pag binasa nyo po siya pag ganyan, wala pong sounds yan or parang silent lang po kung sa atin. Tapos ito naman E. Hangguki. Tama ba? Hangguki. Basta, ganun yung pagbabasa nito. So, papakitaan ko pa kayo guys. So, anyways, sa mga expert po dyan, no, or sa mga nag-aaral na ng Korean language, kung may tips po kayo mga sir, ma'am, no, pwede nyo po sa akin i-comment sa baba para matulungan nyo ako sa problema ko. Dahil problema ko na po ito matagal na. So, matagal na po ako nag-aaral nito at hindi ko talaga naiintindihan. Ito guys. So, ito. Ito guys. Diba puno? Pagbasa nito is namu. Ito naman. So, pagpasensyahan nyo na yung pronunciation ko kasi hindi po talaga maganda yung pronunciation ko, no? Kasi hindi po talaga ako expert sa ganun. Nakakabasa po ako or parang nababasa ko yung paano basahin yung mga letter na to. Pero yung pronunciation po is kailangan ko pa i-improve. So, pagpasensyahan nyo na po. So, ito is, pagbasa po na ito is banana. Pero may mga nakikita ko doon, pagbasa nila dito is P.
Pero yung pagbasa ko talaga dito, banana talaga yun siya. Si ke. Sakwa. Nakikita nyo ba? Sakwa. So, ito naman, Changmen. Changmen. Di ko alam to, parang we yata te. Wecha? Tama ba? So yun guys, no, kung may tips po kayo, kasi gusto ko po talaga makaintindi ng mga foreign language since gusto mag-explore, no. So siguro in the future magta-travel vlog tayo. So gusto ko po hindi ko na kailangan magkuha ng translator, no. So para tayo na yung magagawa ng translate ng mga nakakausap natin. So magbigay po kayo ng tips or magbigay po kayo ng advice sa akin kung ano yung dapat kong improve, especially sa pronunciation ko, tapos yung kung paano ko maintindihan yung mga binabasa ko, guys. So yun lang, and I think sa mga susunod na videos is mag-ano tayo, no. So gagawa tayo ng project para aralin lang to, no. And yung project natin is, kasi nakakabasa na rin naman tayo, i-improve na lang natin. So yung project natin is kung paano maiintindihan yung mga nakasulat dito. So may mga naiintindihan ako dito, yung ibang mga words dito naiintindihan ko siya. Pero yung mahahabang phrases hindi. So yun yung gagawin nating video sa susunod na araw, no. So abangan nyo yun, guys. So sa Japanese words or Japanese language, hiragana lang po yung nababasa ko, kasi dalawa po yun, ay tatlo. Hiragana, katakana, tsaka kanji. So yung pinaka-basic doon, which is yung ginagamit na pangkalahatan, especially kung nag-aaral kayo sa Japanese, hiragana po talaga yung ini-introduce nilang chart para sa mga beginners. So yun po yung naaral ko dati, no. So wala pong nagturo sa akin, self-taught ko lang din at kakanood lang sa online. So tsaka ko papakita sa inyo, guys, yung reading skills ko. Wow! Kapag nakakuha ko yung books na yon, kasi pinahiram ko sa kaibigan ko. So pag nakuha ko yun, ipapakita ko sa inyo kung paano magbasa ng ganun. So yun lang, guys, and I hope na matulungan nyo ako sa problema ko, no. So bye-bye.